Hello mga ka-G lovers, nagbabalik muli, Giovanni B. Sumili na sa atin dito. Problem ito, wala siyang output. Tapos pag inon mo siya, ito yung lalabas 00 para sa input voltage at sa output voltage meron nakalagay L. Ibig sabihin niya naka-low, low voltage siya. So pag tiningnan mo, sinilip mo dito sa ilalim, yung servo niya gumagalaw-galaw-galaw siya ng konti. Yan. Kaya mapapakinggan mo na maingay siya ng konti. So yan ang aalimin natin. Nung binuksan natin, ito yung nakikita ko. So, yung mga parts nito, karamihan always yung type na. So, dito, meron siyang konti lang naman na carbon. Tapos, ito yung galing sa transformer niya, mga ka-G lovers. So, nadidetect niya low voltage. So, malamang dyan yung problema niya. Kasi, walang problema naman siguro dito sa servo niya. Kasi napapansin ko gumagalaw-galaw naman siya. So ibig sabihin naghahanap siya ng tamang voltage. Kailangan hindi nadidetect ng board yung voltage. So on natin. So gumagalaw-galaw siya. Kita nyo naman. Naka-low. So gagawin natin, check natin dun sa board mga ka-G lovers. Inoff ko na siya. Dun tayo mag-check sa may board na yon. Kasi baka nandun yung problema niya. Kasi nadidetect niya na low voltage. So ibig sabihin wala siya nadidetect dito sa galing transformer papunta dun sa board. So aalamin natin mga ka-G lovers kung bakit. Kasi may sensor yan dito mga ka-G lovers na pag nadetect niya na yung tamang voltahe, hihinto na yung ikot ng servo niya kasi nakuha niya na yung tamang settings mo, yung na-settings mo na na voltahe, di ba? So gagawin natin, tatanggalin lang natin muna itong mga tornilyo dito. So, dyan tayo magpo-focus dito. Galing kasi ito ng transformer. Wala sigurong nadidetect yung board o yung system nito, yung circuit na voltahe na galing dun sa transformer. Kaya ganun, naglo-low voltage kaya. Yung servo, diretso ikot siya papunta dun sa pinakasagad niya. Tapos may switch siya doon. Tapos babalik siya. Kaya tapos babalik naman. Pabalik-balik lang kasi tinatamaan yung switch. So, ang gagawin natin mga ka-G lovers, kadalasan dito yan dito. Soldahin muna natin to. Baka may cold solder to o may nakaangat na dyan. Ito dito sa connection na to. Ang tigas bago mo tanggal ah. Ang hirap nang tanggalin. So, check natin mga ka-G lovers yung connection nito. So, bali itong red. Yan, papunta siya dito. Diba? Tapos itong isang wire, papunta naman siya dito. Yan. Tapos, sa input yata yun. Tapos yung isa naman, para sa output. Yan, kulay blue para sa output. Basta dito yan sa output. Ito. Yan. Yung tatlo na yan, input, output, tapos yung galing sa transformer. So, ang gagawin natin, solder ko lang muna ito mga ka-G lovers. Tigas bago mabalik ah. So, solder muna natin. Baka nag-cold solder dito. Ito to sa pin na to.
Kasi pag inon natin to na meron nakakabit na mga unit o nakakabit na appliances, minsan nag-spark yan. So baka nag-loose yan dito sa connection na to. Kaya ibig sabihin, wala siya nadidetect na galing dun sa pwedeng sa transformer papunta dun sa board. Kaya wala siyang sinasabi ng board na low voltage. Kaya yung servo natin, ikot ng ikot, tapos pag tinamaan yung switch, hihinto at babalik, tapos iikot na naman siya. So, ganun, pabalik-balik lang. So, yun muna yung ginawa natin. Sinulder lang natin yung connection na to, itong tatlo na to. Yung galing sa transformer, galing sa input, at galing dun sa output natin. So, try nga natin, mga ka-G-lovers. On natin ha. Yan, plug-in natin. Pag gano'n natin, may na-detect na tayo na 217 volts. Ano? Input. Tapos yung output, 228. Gumana na siya. May green na siya, working na. Wala na yung L, low voltage. Yan. Pag tinis natin yung output nito, tingnan natin ha. So, yun lang pala yung problema niya, nag-loose yung connection niya. So sa katagalan sigurong kagagamit nito, nag-loose na rin siya. And meron tayong 200 plus and 200, wait lang, 226 volts AC na output. So nag-loose na siya kasi kung lalo na kung malalaki yung ginamit na appliances. Yan, meron din 110 to, tapos yung isa 226. So, tingnan natin mga ka-G-lovers ha. Paano ko nasabi, dito yung problema. Tanggalin natin to mga ka-G-lovers. You know, hang natin ito ha. Medyo matigas lang kasi itong tanggalin. Hang natin ha. Yan. Para malaman nyo na dito talaga yung problema niya. Yan. Diba, tanggal na. Plugin natin ulit. Tingnan nyo yung mangyayari. Yan, umiikot siya, papunta dun sa dulo, tinatamaan yung switch, pabalik-balik na siya. So, pinakalagal na dito, L, low voltage. So, diba? Yun yan, kaninang problema niya. Low voltage siya, kasi wala na didetect yung board o yung circuit na board ng voltahe. Kaya sinasabi niya low voltage, ikot ng ikot yung servo. So binalik na natin, may 280 na tayo, tapos working na, gumana na siya, 229 volt. So thank you very much. Sana meron na naman kayo natutunan sa tutorial natin na ito. Maraming salamat.